Narinig na natin ang maraming kaso ng mga inaabusong OFW sa ibang bansa, lalo na sa mga bansa sa Middle East. Sa kabila nito, marami pa rin sa ating mga kababayan ang pinipiling makipagsapalaran kapalit ng maayos na kita para sa pamilya. Ang kaso natin ngayong araw ay isang kwentong mapait, ngunit isa rin itong maituturing na kwento ng pag-asa para sa ating mga kababayan sa ibang bansa na dumaraan sa parehong hirap. Si Maricris Alonzo, 32 taong gulang mula sa Balayan, Batangas, ay isang ina na puno ng pangarap para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kahirapan, palagi niyang iniisip ang kinabukasan ng kanyang 2 anak na sina Jairo at Miko na nasa murang edad pa lamang. Ang kanyang asawang si Ruben ay isang tricycle driver, ngunit ang maliit nitong kita ay hindi sapat para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Sa pag-asang may ahon ang kanilang pamilya mula sa kahirapan, nagpasya si Maricris na sumubok ng kapalaran sa ibang bansa. Noong Mayo 2019, natanggap siya ng isang recruitment agency sa Maynila upang maging domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia. Bagamat maganda ang alok, isang maayos na sahod na maaaring makapagbigay ng mas maginhawang buhay sa kanyang mga anak. Kasama rin ito ang mabigat na placement fee na kinailangan niyang bayaran. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nangutang si Maricris ng malaking halaga upang maiproseso ang kanyang papeles. Sa araw ng kanyang pag-alis noong Hunyo 2019, mahigpit niyang niyakap ang kanyang mga anak at asawa. Ang kanyang paalam ay puno ng pangako. Isang pangakong magiging mas mabuti ang kanilang kalagayan sa hinaharap. Pagdating niya sa Riyadh, sinalubong siya ng kanyang mga amo, ang pamilyang Al-Salem. Sa una mukha silang mababait, lalo na ang asawang babae na si Nora at ang 3 anak nito. Ngunit ang trabaho sa bahay ay hindi naging kasing gaan ng inakala ni Maricris. Sa loob ng ilang araw napansin niyang halos wala siyang pahinga, mula umaga hanggang hating gabi. Unti-unti, naramdaman niya ang bigat ng pagod at gutom habang patuloy siyang nagtitiis para sa kanyang pamilya. Nagsimulang lumabas ang tunay na ugali ni Nora. Ang mga simpleng pagkakamali ni Maricris tulad ng hindi maayos na pagkakalagay ng mga damit o pagkaantala sa paghahanda ng pagkain ay sinuklian ng pagsigaw at minsan ay pananakit. Sa kabila ng sakit at panghihina, tiniis ito ni Maricris na natiling matatag para sa kanyang mga anak na naiwan sa Pilipinas. Noong Agosto 2019 nang subukan niyang magtanong kung maaari siyang makapagpahinga ng ilang oras. Tinakot siya ng kanyang among lalaki na wag nang muling magreklamo. Sa puntong iyon, unti-unti nang napalitan ng takot ang kanyang determinasyon. Hindi na siya sigurado kung hanggang kailan niya matitiis ang ganitong uri ng pamumuhay. Ang mga gabing tahimik ay naging sandali para kay Maricris upang magmuni-muni sa kanyang sitwasyon. Hindi niya inakalang ang pangarap na makapagbigay ng magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya ay magiging isang bangungot na tila walang katapusan. Sa kanyang isipan, nagsimula siyang magtanong kung may paraan pa ba upang makaalis sa ganitong sitwasyon. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang kalagayan ni Maris sa bahay ng mga Al-Salem. Hindi lamang siya binababad sa malang tigil na gawain mula umaga hanggang hating gabi, kundi pati na rin ang kanyang pisikal at emosyonal na kalagayan ay lubos na naapektuhan. Sa bawat sigaw ni Nora at sa bawat pambabastos ng kanyang amo, naramdaman niya ang unti-unting pagkawasak ng kanyang tiwala sa sarili. Sa mga oras na nagkakaroon ng kaunting katahimikan sa bahay, nararamdaman ni Maricris ang bigat ng lahat ng nararanasan. Hindi siya binibigyan ng sapat na pagkain at sa bawat pagkakamali, pinaparatangan siyang walang silbi. Minsan, nang aksidente niyang mabasag ang isang baso, sinampal siya ni Nora sa harap ng mga bata.
Sa kabila ng sakit, tiniis niya ito. Umaasa pa rin na darating ang araw na makakahanap ng paraan upang magbago ang kanyang sitwasyon. Ang pakikisalamuha kay Fatima, isang kapwa OFW na nagtatrabaho sa tabing bahay, ay nagbigay ng kaunting pag-asa kay Maricris. Bagamat bawal ang makipag-usap sa mga kapitbahay, pasimple silang nagpapalitan ng kwento tuwing itinatapon ni Maricris ang basura. Isang araw napansin ni Fatima ang namumutlang itsura ni Maricris at ang mga pasa sa kanyang braso. Nang tanungin siya nito, bahagya niyang isinalaysay ang kanyang mga pinagdaraanan. Sa tahimik na sagutan ng dalawa, ipinangako ni Fatima na hahanap siya ng tulong. Habang hinihintay ang tulong na maaaring dumating, nagpatuloy ang bangungot ni Maricris. Noong isang gabi matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, hiniling niya sa kanyang amo na payagan siyang makapagpahinga kahit sandali. Ang tugon sa kanyang hiling ay isang mariing pagbabanta mula kay Mohammed na tila nagbigay ng malinaw na mensahe na wala siyang karapatang magreklamo. Sa mga sandaling iyon, unti-unti nang nawawala ang lakas ng loob ni Maricris. Ang takot at pangungulila ay naging matindi sa bawat araw na dumaraan. Hindi niya akalain na ang simpleng pangarap na makapagpadala ng pera sa Pilipinas ay magiging dahilan ng pagdurusa na tila walang katapusan. Ngunit isang gabi, nakatanggap si Maricris ng lihim na mensahe mula kay Fatima. Inilahad nito ang posibilidad na makakuha siya ng tulong mula sa isang taong maaaring magligtas sa kanya. Bagamat puno ng kaba, nakaramdam si Maricris ng bahagyang pag-asa. Isang pagkakataon na maaaring magbukas ng daan para sa kanyang kalayaan. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng panibagong direksyon ang buhay ni Maricris matapos ang lihim na mensahe mula kay Fatima. Ang sulat ay nagbigay ng pangalan ng isang taong maaaring tumulong sa kanya, si Samir, isang taxi driver na may koneksyon sa isang grupo na tumutulong sa mga distressed OFW. Sa kabila ng kaba, nagdesisyon si Maricris na subukang magplano ng pagtakas. Muling bumalik ang kaunting lakas ni Maricris habang iniisip ang posibleng kalayaan. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain sa bahay ng mga Al-Salem, ngunit sa bawat kilos niya, sinikap niyang magtago ng kaunting damit at ng kanyang passport na matagal na niyang itinatago sa kanyang lihim na lugar. Alam niyang walang puwang para sa pagkakamali. Ang isang maling hakbang ay maaaring maglagay sa kanya sa mas malaking panganib. Noong gabi ng 22 ng Oktubre, dumating ang pagkakataon. Matapos ang isang araw na punong-puno ng trabaho, napansin ni Maricris na mahimbing na natutulog ang kanyang mga amo. Sinamantala niya ang katahimikan ng gabi. Dahan-dahang binuksan ni Maricris ang bintanang malapit sa kusina at lumusot palabas. Hindi alintana ang lamig ng gabi. Tumakbo siya palayo sa bahay. Tangan ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga gamit. Habang nasa kalsada, ginamit ni Maricris ang cellphone na matagal niyang itinago upang tawagan si Samir. Sa gitna ng kaba, inilarawan niya ang kanyang lokasyon. Hindi nagtagal, dumating si Samir sakay ng kanyang lumang taxi. Agad siyang isinakay at dinala sa isang lugar na ligtas sa mata ng kanyang amo. Ang bawat segundo sa biyahe ay tila kay tagal para kay Maricris. Puno ng takot at kaba na baka may sumusunod sa kanila. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan ng kanyang amo na wala na siya sa bahay. Gamit ang GPS tracker na nakakabit sa cellphone ni Maricris, natukoy nila ang kanyang lokasyon. Habang nasa biyahe, napansin ni Samir ang isang itim na SUV na sumusunod sa kanila. Ang presensya ng sasakyan ay nagdala ng matinding takot kay Maricris, ngunit sinabi ni Samir na may plano siya upang mailigtas siya. Tumigil si Samir sa isang checkpoint at mabilis na nakipag-usap sa mga pulis. Bagamat ipinakita ni Mohammed ang kanyang mga paratang laban kay Maricris, nanindigan si Samir na walang karapatan ang amo nito na habulin siya. Sa kabila ng tensyon, nagpasya ang mga pulis na dalhin si Maricris sa presinto upang magbigay ng pahayag.
Sa presinto, ipinaliwanag ni Maricris ang kanyang sitwasyon. Ngunit ramdam niyang mabigat ang laban. Walang malinaw na proteksyon para sa mga manggagawa tulad niya. Lalo na sa harap ng impluwensya ng kanyang mga amo. Habang nakaupo sa maliit na silid, napagtanto ni Maricris na ang kanyang laban para sa kalayaan ay mas mahirap kaysa sa kanyang inaakala. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Maricris sa pag-asa na ang tulong mula kay Fatima, Samir at sa mga opisyal ng embahada ay magiging susi upang makaalis siya mula sa bangungot na ito. Sa presinto, habang ibinabahagi ni Maricris ang kanyang kwento, naranasan niya ang malamig at tila walang pakialam na sistema ng hustisya. Sa bawat detalye ng pang-aabusong kanyang isinalaysay, ramdam niya ang pag-aalinlangan ng mga opisyal. Ang mga tanong ay tila nagpapahiwatig na siya pa ang may pagkukulang. Isang pamilyar na kwento para sa maraming OFW na naghanap ng hustisya. Samantala, ang kanyang amo na si Mohammed ay hindi pa rin tumitigil sa paghahabol sa kanya. Kasama ang abogado nito, inakusahan siya ng paglabag sa kontrata at pagkuha ng ilang mga ari-arian ng pamilya na sa kanilang pananaw ay sapat na upang kasuhan siya ng mas mabigat na parusa. Tila, ang bawat hakbang ni Maricris ay may bitbit na panganib at ang takot na maipit sa kulungan ay patuloy na bumalot sa kanyang isipan. Matapos ang ilang oras na interogasyon, napagpasyahan ng mga autoridad na pansamantalang i-turn over si Maricris sa pangangalaga ng Philippine Embassy sa Riyadh. Habang isinasakay siya sa sasakyan na magdadala sa kanya sa isang shelter, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Sa kabila ng pagod at takot, alam niyang ang embahada ang kanyang huling pag-asa. Pagdating niya sa shelter, sinalubong siya ng iba pang kababayang OFW na may parehong kwento ng pang-aabuso. Nakilala niya si Letty Magbanwa na 3 taon nang nananatili sa shelter. Matapos itong masangkot sa isang kasong gawa-gawa lang din ng kanyang amo. Habang nagkukwentuhan sila sa unang gabi ni Maricris, napagtanto niyang hindi siya nag-iisa sa labang ito. Sa likod ng bawat mukha sa shelter ay isang kwentong puno ng pagdurusa, ngunit puno rin ng pag-asa. Habang nananatili siya sa shelter, sinikap ng embahada na ituloy ang kaso ni Maricris laban sa amo niya. Ngunit hindi naging madali ang proseso. Lalong tumindi ang tensyon nang makakuha si Mohammed ng isang court order na nagpapatawag kay Maricris para sa karagdagang interogasyon. Sa kabila ng pangungulit ng kanyang mga abogado, nanindigan ng embahada na hindi basta-basta isisuko si Maricris sa mga autoridad nang walang malinaw na proteksyon. Sa shelter, nagkaroon si Maricris ng panibagong lakas. Hindi na lang siya nabubuhay para sa sarili, kundi para sa mga anak niya na naiwan sa Pilipinas. Sa bawat araw na dumaraan, nanatili ang kanyang panalangin na balang araw makakauwi siya sa piling ng pamilya. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa darating na mga araw, haharapin niya ang mga hamong susubok sa lakas ng loob niya. Habang nananatili sa shelter, unti-unting nakahanap si Maricris ng bahagyang kapanatagan sa gitna ng kanyang pagdurusa. Ang mga kwento ng iba pang OFW ay naroon at nagsisilbing salamin ng kanyang sariling karanasan. Sa bawat gabi, nag-uusap-usap sila, nagbabahagi na ng kanilang mga dinanas at nagsisilbing lakas ng loob para sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang mga kwento ng pang-aabuso at pag-iwan ng pag-asa, ang kanilang pag-asa para sa kalayaan ang nagbubuklod sa kanila. Sa tulong ng embahada, nakapagbigay si Maricris ng mas detalyadong pahayag kaugnay ng kanyang kaso. Kasama rito ang mga ebidensyang nakuha niya, tulad ng mga litrato ng pasa at mga detalyeng inilahad ni Fatima sa kanyang affidavit. Pinangunahan ni Roland, ang kanyang case officer, ang paghahain ng reklamo laban sa pamilya Al-Salem. Gayunpaman, ang proseso ng hustisya sa Saudi Arabia ay mabagal, lalo na kung ang reklamo ay mula sa isang imigranteng manggagawa. Sa kabila ng paghahain ng kaso,
Ang kanyang amo ay patuloy na nananakot. Isang sulat mula sa abogado ng mga Al-Salem ang dumating sa shelter. Nagsasabing magsasampa sila ng paninirang puri laban kay Maricris kung hindi niya iuurong ang kanyang reklamo. Ang ganitong taktika ay pamilyar kay Roland at sa mga abogado ng embahada. Ipinaliwanag nila kay Maricris na madalas itong ginagamit upang takutin ang mga manggagawang tulad niya. Ngunit siniguro nila na hindi siya nag-iisa sa labang ito. Sa shelter, patuloy na iniisip ni Maricris ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang kanyang mga anak na sina Jairo at Miko ay palaging laman ng isip niya. Hindi niya mapigilan na mag-alala kung natatandaan pa ba siya ng mga ito o kung naiintindihan nila ang dahilan kung bakit siya kailangang umalis. Ang mga sandaling iyon ng pangungulila ay tila mas mabigat kaysa sa mga dinana sa kamay ng kanyang amo. Sa kabila ng lahat, nagdesisyon si Maricris na ipagpatuloy ang laban. Nakahanap siya ng lakas mula sa mga kasamahan sa shelter, lalo na kay Letty na nagsilbing parang ina sa kanilang grupo. Ayon kay Letty, ang bawat araw na nilalampasan nila sa shelter ay isang hakbang papalapit sa kanilang kalayaan. Dumating ang araw ng hearing sa kaso ni Maricris. Bagamat puno ng kaba, pinilit niyang maging matatag. Ang pagkakataong iyon ay maaaring magdala ng hustisya, hindi lamang para sa kanya kundi para sa iba pang manggagawa na pinagsasamantalahan. Sa kabila ng takot at kawalang katiyakan, ipinangako ni Maricris sa sarili na hindi siya susuko. Ang kanyang laban ay hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa kanyang mga anak at sa bawat Pilipino na nangangarap ng mas magandang buhay. Noong 20 ng Nobyembre 2019, dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Maricris. Ang preliminary hearing ng kanyang kaso laban sa pamilya Al-Salem. Sa kabila ng kaba, nagbihis siya ng maayos. Dala ang lakas ng loob na naipon mula sa suporta ng mga tao sa paligid niya. Kasama niya si Roland at ang isang abogado mula sa embahada. Pati na rin ang ilan pang Pilipinong volunteer na sumama upang magbigay ng moral support. Sa korte, naroon din ang kanyang dating amo na si Mohammed Al-Salem kasama ang isang kilalang abogado na nagtatanggol sa pamilya. Ang kumpiyansa ni Mohammed ay malinaw na parabang sigurado siya sa panalo. Isinampa nito ang mga paratang laban kay Maricris. Pagtakas sa kontrata at maling akusasyon. Pilit nitong idinidiin na wala siyang karapatan na maghain ng reklamo. Sa harap ng hukom, inilatag ni Maricris ang kanyang kwento. Ipinakita niya ang mga pasa at sugat na nakuha niya mula sa mga pambubugbog, pati na rin ang ilang mga litrato na lihim niyang kinuha noong nagtatrabaho pa siya. Ang mga detalye ng kanyang pahayag ay malalim na parabang binubuhay muli ang sakit ng bawat insidente. Hindi niya napigilang maluha habang inaalala ang mga gabing puno ng takot at pagod. Ang testimonya ni Fatima na ipinadala bilang affidavit ay malaking tulong. Inilahad nito ang kanyang obserbasyon sa kalagayan ni Maricris mula sa mga pasa sa katawan hanggang sa bigat ng kanyang emosyonal na dinadala. Nagkaroon din ng pahayag mula kay Samir, ang taxi driver na tumulong sa kanya. Bagamat hindi ito personal na dumalo dahil sa pangambang balikan siya ng pamilya Al-Salem. Sa kabila ng lakas ng ebidensya, ginamit ni Mohammed ang kanyang impluensya upang ilihis ang usapan. Sinubukan nitong ipakita si Maricris bilang isang hindi mapagkakatiwalaang manggagawa. Isang taong walang utang na loob at walang respeto sa kontrata. Ang ganitong taktika ay pamilyar na kay Roland, ngunit hindi siya nagpatalo. Mahinahon, ngunit matibay niyang ipinaliwanag ang mga batas na pumuprotekta sa mga manggagawang tulad ni Maricris. Matapos ang mahabang araw ng pagdinig, ipinahayag ng hukom na kailangan ng mas maraming panahon upang suriin ang kaso. Bagamat hindi pa malinaw ang magiging resulta, ipinagpasalamat ni Maricris na narinig ang kanyang kwento.
Nang gabing yun, habang nasa shelter, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Ang pakiramdam na maipagtanggol ang sarili ay parang hakbang papalapit sa hustisya. Noong 15 ng Disyembre 2019, dumating ang balitang matagal nang inaasam ni Maricris. Sa tulong ng embahada, naaprubahan ang kanyang repatriation. Pinayagan siyang makauwi sa Pilipinas habang patuloy na nilalakad ng embahada ang kanyang kaso. Sa araw ng kanyang pag-alis, hindi maipaliwanag ang halo-halong emosyon sa kanyang mukha. Tuwa, takot at pag-asa para sa hinaharap. Paglapag niya sa Pilipinas noong 16 ng Disyembre, sinalubong siya ng kanyang pamilya sa airport. Ang mahigpit na yakap ng kanyang mga anak ang nagbigay ng bagong buhay kay Maricris. Ang sakit at hirap na kanyang dinanas ay tila naibsan sa isang iglap nang makita niyang ligtas ang kanyang pamilya. Bagamat hindi natapos ang kaso sa Saudi Arabia, agad-agad patuloy itong inasikaso ng embahada. Sa kalaunan, naparusahan si Mohammed sa ilalim ng batas ng Saudi Arabia dahil sa paglabag sa karapatan ng mga manggagawa. Ang kwento ni Maricris ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Isang paalala na kahit gaano kahirap ang laban, may pag-asa sa dulo ng bawat sakripisyo. Sa kanyang muling pagsasama sa kanyang pamilya, nangako si Maricris sa sarili na hindi na siya aalis pang muli. Ang kanyang buhay ay naging patunay na ang lakas ng loob at pagtitiwala sa tamang tao ay maaaring magbukas ng daan sa hustisya at kalayaan. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.